So dumating na mga lods, itong aircon natin na Carrier Optima Green, 1 horsepower mga lods. So hindi lang unbox yung gagawin natin mga lods, i-open natin mismo yung kaha ng aircon para kita natin yung filter, yung build material niya, at saka yung compressor. So dahil sa na-curious ako mga lods, titingnan natin yung mismong loob ng aircon, bubuksan natin yung kaha. Kasi isa ito sa mga model ng Carrier na until now hindi talaga nagpi-phase out. At isa sound check natin mamaya kung gaano siya kaingay. So una mga lods, tatanggalin natin yung cover sa harap para makita natin yung filter. So may dalawang screw lang na tatanggalin sa left and right na side. So pag open natin, ito yung filter niya, manipis lang. Pero yung kagandahan ng ganitong klaseng filter mga lods sa aircon is madali lang siyang palitan. Bibili ka lang sa online ng foam kahit medyo mas makapal siya at hindi tama yung sukat. Guguntingin mo lang siya para kumasya dito. Ito naman yung sensor ng temperature niya mga lods. At ito yung evaporator coil. So kita nyo naman yung build material mga lods. Pulido talaga siya tingnan. So bubuksan talaga natin itong mga lods para makita natin ng klarong-klaro. Kasi yung usual na nakikita nating aircon na nakabukas, pag i-general cleaning lang siya. So ito makikita natin siya na malinis pa. At itong mismong cover mga lods, meron pa siyang foam na nakadikit. Tapos painted talaga siya inside and out yung mismong cover para hindi siya kakalawangin. So ito nabuksan na natin mga lods. Kita natin itong control panel. So may sticker siya o nakasealed siya para sa warranty. So may ibang technician, pag i-cleaning nila itong aircon na to, is tinatanggal nila yung control panel para maiwasan talaga siya na mabasa ng tubig. Tapos itong mismong compressor, tinatakpan nila ng basahan para hindi mabasa ng tubig pag i-cleaning. At itong motor, kailangan takpan siya ng basahan or plastic para hindi siya mabasa ng tubig kasi yung bearing niya, pag laging nababasa, possible kakalawangin at iingay yung motor ng aircon mo. At dito naman tayo sa kabilang side mga lods para makita natin yung fan. So yung fan, maganda yung material niya, hindi siya ordinary na plastic. At ito naman yung model number at serial number ng aircon mismo. So may instruction dito na bawal siyang gamitan ng hand drill o electric drill kung tatanggalin mo yung screws para hindi mag-loose thread. At meron siyang material na parang styro kasi para hindi siya magkalawang or hindi tatagos yung moist, para sulit yung lamig. At sa likuran naman, yung drainage niya is hindi nakatukod sa ilalim. So ito na mga lods, yung aircon natin, bagong-bago. Yung brand po nito is Carrier Optima, manual, walang remote control. Base sa pag-research ko, maganda yung feedback nito sa masa dahil sa tested at trusted na po siya. So na-curious ako, nag-research ako sa internet kung ano yung history ng Carrier. So Carrier mga lods, nagawa siya since 1915 pa. So ito yung brand mga lods na more than 100 years old na. Carrier, American brand po siya. And then Carrier mga lods, ito yung mismong apelyido nung mismong gumawa nito o nag-invento nitong aircon, si Willis Carrier. And then sa tingin ko mga lods, parang wala akong nakitang gumagawa sila ng ibang klaseng appliances like TV. So focus lang talaga sila sa aircon at saka refrigeration o heater. Yun yung history niya mga lods. Napakatagal na pala nito. More than 1 century na siya. So ngayon mga lods, dito naman tayo sa functions na. Itong sa ibabaw, ito yung thermostat. Dito mo i-adjust yung lamig mo from 1 to 10. 10 yung pinakamas malamig. And then itong sa gitna, ito yung mag-a-adjust ng fan mo. Yan, low and high. Ito yung fan speed. And then itong sa baba, ito yung on and off. And then meron siyang timer hanggang 2 hours to 12 hours. Kung iset mo siya sa 12 hours mga loads, mag-automatic off siya pagkatapos ng 12 hours. Itong on naman, pag ayaw mo ng timer, gusto mo naka-on talaga siya palagi. So dyan mo siya tatapat. So yung advantage daw mga loads, pag nasa ibabaw yung grill niya, kung saan lumalabas yung lamig, is malawak po yung space niya o yung bugahan ng hangin niya, yung airflow niya. Kumpara doon sa aircon na nasa gilid yung airflow niya, so mas maliit o maiksi yung labasan ng airflow. So pag nasa ibabaw, malawak siya mga load. So mas advantage pag nasa ibabaw yung airflow, kung saan lumalabas yung lamig. And then itong plug niya mga loads is napakaganda ng idea nito. So meron siyang saksakan ng electric fan or ceiling fan.
Halimbawa, ita-timer mo yung aircon mo na mag-on siya hanggang 4 na oras. Pagkatapos ng 4 na oras, mag-automatic off yung aircon mo, mag-automatic on naman yung nakasaksak dito. Napakaganda nito kung gusto mo talaga na magtipid sa kuryente. So, itatansya mo na yung aircon mo is mag-turn on lang siya hanggang alas 5 ng umaga. Kasi pag alas 5 ng umaga o alas 4 is malamig na yung klima or malamig na yung kwarto mo kahit naka-ceiling fan ka lang. So, dito mo siya isasaksak mga lods. Pag off ng aircon mo, automatic on naman yung ceiling fan mo. So, tipid sa kuryente mga lods. Napakaganda ng idea nito. Parang plug lang siya, parang wala lang. Kumbaga, gagamitin mo siya sa tama para makatipid ka sa kuryente. Goods na goods siya. Ito mga lods, nakabit na natin yung aircon. Yung Carrier Optima. So, yan yung ingay niya mga lods. Parehas lang dun sa dati kang aircon na gamit. Pero yung advantage talaga ng mga non-inverter mga lods is marami siyang pyesa. Pag may problema yung aircon, madaling hanapin yung pyesa, madaling i-repair, hindi siya komplikado. Kumbaga, almost lahat ng pyesa nito plug and play lang at available sa mga maliliit na tindahan o shop ng aircon yung pyesa nito. So, hindi siya mahirap hanapan ng pyesa o parts. So, yan yung ingay niya mga lods. Naka-low pa siya yung speed ng fan. Try natin mga lods ng high. I-high. Para sa akin lang mga lods, magandang investment talaga yung may aircon ka sa bahay o sa kwarto mo kasi bibigyan ka talaga ng comfort. At pagpalagay na natin na 25 pesos to 50 pesos yung magastos mo sa kuryente para sa aircon lang sa loob ng 8 oras, parang hindi ka naman siguro lugi dahil sa comfort na ibibigay niya sa'yo. Masarap yung tulog mo o yung pamilya mo is hindi kayo naiinitan kumpara dun sa wala kang aircon mga lods. So, pagpapawisan ka naman, pag gising mo, pawis ka, basang-basa yung likod mo, hindi ka komportable, possible pa na magkasakit ka. So, kung may aircon ka mga lods, masarap talaga yung tulog mo, hindi ka maiinitan, kumbaga, komportable talaga. So, the best na investment yung aircon mga lods para sa akin lang. So, kung may mga questions kayo mga lods, comment down below na lang. And then, see you again sa next vlog natin.